nagbabalik sa Face to Face, mabigat po at malungkot ang ating isyong pinag-uusapan ngayon. Ang sensitibong isyu pong ito ng magkapatid na Estrella at Miriam. Hindi po maaring maging ina kasi si Ate Miriam, pero dahil po sa kagustuhan niyang magkaanak ng kanyang asawa ay nagawa po niya itong iset up sa sarili niyang pamangkin hanggang sa magbuntis po at tuluyan na ngang manganak itong si Judith. Kasama natin si Ate Lydia. Sabi po ninyo, buntis pa lang si Judith noon, nagsasabi na siya sa inyo po. Opo. Ano po ang kinukwento niya? Ang sinasabi niya po, tinatanong niya po sa akin kung anong dapat niyang gawin. Kasi hindi nga raw siya makapagpakita sa mama niya dahil natatakot siya. Nung dumating si mama niya, sinabi ko sa kanya kung anong problema ng bata. Sabi ko, buntis ang anak niya. Nung sinabi mo yon kay Aling Estrella, naniwala ba siya kaagad o hindi? Hindi po siya naniwala. Ang sabi pa niya po, hindi ko raw po alam na pwede niya ako idemanda dahil sa Bakit ginagawa hindi kong po kayo naniwala, Aling Estrella? Kahit minsan hindi man lang pumasok sa isip ko na totoo yung mga binabalita niya sa akin. Dahil simula pa nang maliliit pa kami, magkakilala na kami. Opo. Alam namin ng isa't isa. Kaya kahit sino magsabi sa akin, hindi ako naniniwala. Dahil kung anong sinasabi sa akin ng kapatid ko, yun ang pinaniniwalaan ko. Dahil kilalang kilala ko siya, mabait siyang tao. Kung bakit nagawa niya yan sa sarili niyang pamangkin. Kung ganun po ninyo kakilala ang isa't isa at kung ganun kayo katiwala, maari po ba ninyong unawain pa sa pagkakataon na ito at ibigay na lamang ang bata sa kanya? Hindi ako papayag. Sa pagkakataong ito, isa lang ang hiniling ko. Kung tinuturing niya akong ate, ibalik niya sa akin kung anong kinuha niya para sa anak ko. Yun lang ang gusto ko mangyari. Patatawarin ko siya. Babalawalain ko ang lahat ng ginawa niya sa akin at sa anak ko. Basta ibalik lang niya sa akin ang apo ko. Narinig mo yon, Ate Miriam? Kaya ko siyang patawarin at ang Handa ka asawa bang niya. ibigay si Baby Sofia sa iyong ate? Kasi pinag-uusapan natin ay ang karapatan ni Aling Estrella, Attorney Acosta, bilang lola na kunin si Baby Sofia. At ganun din po si Judith bilang nanay ng bata. Sila po ang may karapatan sa batang yon, di po ba? Ang meron pong pangunahing karapatan sa bata ay yung nanay, yung biological mother o yung tunay na ina. So kung i-assert po ni Judith yung kanyang karapatan dun sa bata, ay wala pong magagawa itong kanyang auntie na si Miriam. May nabanggit po si Ate Miriam kanina na mayroong naging kasulatan at katibayan o parang kasunduan sa pagitan po ni Ate Judith at ni Mang Jimmy at ni Ate Miriam. Maari po bang basahin po ninyo, attorney, para marinig po ng ating mga Ang kasawsawan? petsa po rito ay mayroong petsang June 1, 2008. Katibayan. Ako ay si Judith Servito, 19 years old. Ako ay pumapayag na magkaroon ng anak kay Jimmy Saquez, asawa ng aking tita na si Miriam Saquez. At pagkatapos ko mag-anak, ito ay kusang ibigay ko sa kanila at sila na ang may karapatan sa aking anak na ito. Okay, ngayon kahit sinabi pa rito ngayon ni Judith na ibinibigay na niya yung karapatan niya, ang opinion ko rito kahit na nakapirma pa siya rito, hindi pa rin po pwedeng waiver or valid waiver of rights yon. Dahil sa kalagayang mga ganito, halimbawa mga ina, single mother, nanganak at gusto nila talagang ibigay yung kanilang anak sa kanino man, dapat merong instrumento na katanggap-tanggap. Yun yung deed of voluntary commitment. Yun po ay isang pagpapatunay ng ina na hindi niya, ibinibigay na niya ang kanyang karapatan sa kanyang anak sa isang halimbawa tao o kaya isang institusyon ng pamahalaan. Usually, yan po ang DSWD. At yung deed na yon kinakailangan in the presence ng social worker. At dapat na-explain dun sa ina
kung ano ang consequences nung pinipirmahan nung nanay na yon o yung single mother na yon. At intindidong-intindido niya. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap na valid na kontrata ito. Sa makatuwid, mananatiling may karapatan si Judith na ariin yung kanyang anak. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Ito na ang nakakalungkot, Ate Miriam, kasi unti-unti na nating nalalaman ang katotohanan at kung gaano kabigat at kahirap itong nagawa mo. Makakasama na po natin ang tatay ng anak ng pamangkin ng asawa niya. Narito po ang asawa ni Ate Miriam, si Kuya Jimmy Sakis. Pasok! Kuya Jimmy, Turingan ka. Anong klase kang bayaw? Anong klase ka? Anong klase kang... Mang Jimmy, bilang isang lalaki at bilang kayo po ang asawa, paano po nangyaring napapayag kayo ni Ate Miriam na gawin yun na si Judith na lamang? Hindi ko na po ipinilit yung kagustuhan ko na sa ibang babae. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya, ayoko sa mama yung loob niya. Kaya sinunod ko na lang siya. Mali ka pa rin doon. Dapat hindi mo siya sinunod. Sarili niyo lang iniisip mo. Ang dami naman babaeng pwedeng anakan. Bakit ang Pero sarili kung ko pang sinasabi po ninyo sa akin, Mang Jimmy, na mahal po ninyo si Miriam at sobra ang pagmamahal niyo po sa kanya, siguro po kaya niyo siyang mahalin kahit hindi po kayo biyayaan ng anak. Kaya ko po. Kaya lang, nung una kasi sa akin, puro biro eh. Biro lang sa misis ko na baka pwedeng mag-anak ako sa ibang babae. Biro lang nung una. Nung tumagal, nung mga 15 years na kami nagsasama, parang unti-unti nagiging seryoso yung pagsasabi ko sa kanya. Mga kasawsawan, paano kayang ang isang biro sa katagal-tagal ay sineryoso at dinibdib ni Ate Miriam? Ang iba pang paliwanag ni Mang Jimmy, pakatutukan po ninyo dito lang sa paboritong talakserye sa umaga, ang Face to Face. Diretsang tanong, Mang Jimmy. 3 taon po ninyong nakasama si Judith sa bahay ninyo. At ngayon nga po'y may anak kayo. May nararamdaman po ba kayo sa kanya? Una po, awa. Pero bakit po ninyo tinignan muna si Ate Miriam bago ninyo ako sinagot? Miss Amy Perez.